tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit at kapansin-pansing balita ang ating tututukan ngayon mula sa gitnang silangan. Hayagang idineklara ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi aalis ang puwersa ng Israel sa timog na bahagi ng Lebanon. Ginawa ng lider ang pahayag na ito sa kanyang sorpresang pagbisita sa mga nasasakupang teritoryo ng militar. Ayon kay Netanyahu, mananatili ang kanilang mga sundalo hanggat may banta pa mula sa Hezbollah. Ang pagbisitang ito ni Netanyahu noong Martes ay tinuturing na napakahalaga dahil ito ang kanyang kauna-unahang pagtapak sa sinasakupang teritoryo ng Lebanon mula nang magkasundo ang pamahalaan ng Israel at Lebanon noong nakaraang Biyernes. Ang nasabing kasunduan sa seguridad ay pinagitnaan ng Estados Unidos upang maibsan ang lumalalang tensyon kung saan nakatakdang iabot ng Israel ang dalawang lugar sa hukbong Lebanese. Sa harap ng kanyang mga tropa sa Timog Lebanon, mariing binigyang diin ni Netanyahu na hindi sila kailanman uurong. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng kanyang tanggapan, sinabi niyang ang kanilang paninindigan ay malinaw, hindi sila aalis sa Timog Lebanon hanggat hindi ganap na natatapos ang banta ng Hezbollah. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng mas matinding opensiba at mas mahabang pananatili ng puwersang militar doon. Dagdag pa ng punong ministro, habang naroroon ang grupong Hezbollah armado at patuloy na nagbabanta sa seguridad ng Israel, mananatili rin ang militar ng Israel sa lugar upang depensahan ang kanilang mga mamamayan. Ang deklarasyong ito ay naghahatid ng mensahe na walang puwang ang kompromiso pagdating sa banta ng Hezbollah kahit na may mga kasunduang diplomatiko na kasalukuyang pinag-uusapan sa pagitan ng mga kasangkot. Hindi nag-iisa si Netanyahu sa pagbisitang ito sa mapanganib na buffer zone sa Timog Lebanon. Kasama niya si Defense Minister Israel Katz at iba pang matataas na opisyal ng militar upang personal na masuri ang sitwasyon sa ground. Ang presensya ng mga nangungunang opisyal ng depensa ay nagpapakita lamang ng kahalagahan ng Timog Lebanon sa pambansang seguridad ng Israel at sa kanilang susunod na mga planong militar sa rehiyon. Matatandaang sa ilalim ng kasunduang pangseguridad na sinuportahan ng Estados Unidos, inaasahang mag-uurong ng puwersa ang Israel mula sa ilang bahagi ng bansa. Gayunpaman, ang huling pahayag ni Netanyahu ay tila nagbibigay ng bagong direksyon sa takbo ng kasunduan. Maraming analista ang nagtatanong ngayon kung paano maipapatupad ang kapayapaan kung patuloy na magmamatigas ang magkabilang panig na huwag isuko ang posisyon. Ang plano sa ilalim ng kasunduan ay nakatutok sa pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa dalawang tinatawag na pilot zones. Sa ilalim ng mungkahing ito, ang mga armadong puwersa ng Lebanon ang siyang hahawak ng kontrol sa mga naturang lugar upang matiyak ang kaayusan. Ngunit sa kabila ng kasunduang ito, nananatiling malabo ang aktwal na implementasyon dahil sa patuloy na operasyong militar at kawalan ng tiwala sa isa't isa. Hanggang sa kasalukuyan, napakakaunting detalye lamang ang inilabas sa publiko hinggil sa kung paano gagana ang proyektong ito sa praktikal na aspeto. Ang kakulangan sa malinaw na alituntunin ay nagdudulot ng pagdududa kung magiging epektibo ba ang paglilipat ng kapangyarihan sa hukbo ng Lebanon. Habang walang malinaw na mekanismo, ang banta ng muling pagsiklab ng mas malaking labanan ay patuloy na nakabitin sa hangin. Upang maunawaan ang pinagmulan ng krisis, sinalakay ng Israel ang Lebanon matapos silang paulanan ng bala at rocket ng Hezbollah noong ika-2 ng Marso. Ang pag-ataking iyon ay tugon naman sa naunang pagsalakay ng Estados Unidos at Israel sa Iran noong ika-28 ng Pebrero. Ang seryeng ito ng palitan ng puwersa ang nagpasiklab sa isang malawakang digmaang panrehiyon na kumitil na sa libu-libong buhay. Sa kasalukuyan, nagtagumpay ang militar ng Israel na lumikha ng isang buffer zone na may lawak na humigit kumulang 10 kilometro o 6 na milya papasok sa teritoryo ng Lebanon. Ang malawak na zonang ito ay sumasaklaw sa buong kahabaan ng hangganan ng Israel at Lebanon. Dito nakatutok ang karamihan sa mga operasyon ng Israel upang hadlangan ang anumang pagtatangka ng Hezbollah na makalapit sa kanilang mga komunidad. Ayon sa mga opisyal ng Israel, ang paglikha ng buffer zone na ito ay isang matinding pangangailangan upang maprotektahan ang mga pamayanan sa hilagang bahagi mula sa mga pag-atake ng Hezbollah. Sinabi nila na hindi sila papayag na mamuhay sa takot ang kanilang mga mamamayan, kaya naman patuloy nilang gagamitin ang militar upang lumikha ng depensa sa loob mismo ng teritoryo ng kanilang katunggali sa hilagang hangganan. Subalit ang estratehiyang ito ay may napakamahal na kapalit para sa mga sibilyan.
Pinilit ng militar ng Israel ang mga lokal na mamamayang Lebanese na lisanin ang kanilang mga tahanan. Nagsagawa rin sila ng mga mararahas na pagsalakay sa mga nayon na nagresulta sa pagkawasak ng maraming gusali. Maraming pamilya ang nawala ng tirahan sa loob lamang ng isang idlap dahil sa walang humpay na labanan sa Timog Lebanon. Ipinagtatanggol naman ng militar ng Israel ang kanilang mga aksyon sa pagsasabing ang kanilang winawasak ay ang mga infrastruktura ng terorismo. Kabilang dito ang mga underground tunnel at mga imbakan ng armas na ginagamit ng Hezbollah para sa kanilang operasyon. Ngunit para sa mga mamamayan ng Lebanon, ang pinsala sa kanilang mga komunidad ay itinuturing na isang malubhang krisis na makatao sa kasalukuyan. Napakalaki na ng pinsalang na idulot ng digmaang ito sa panig ng Lebanon. Higit sa 4,000 Lebanese na ang naiulat na namatay at mahigit 1 milyong katao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan simula noong Marso dahil sa kampanya ng Israel. Ang trahedyang ito ay patuloy na nagpapalubha sa sitwasyong pang-ekonomiya at panlipunan sa Lebanon, na dati pa namang nahaharap sa matinding krisis. Sa panig naman ng Israel, hindi rin biro ang naging pinsala sa kanilang hanay. Hindi bababa sa 32 sundalong Israeli at 4 na sibilyan ang napatay ng Hezbollah kung saan karamihan sa kanila ay nasawi sa loob ng Timog Lebanon. Ang pagkawala ng buhay ng mga sundalo ay nagduduot ng matinding presyon sa pamahalaan ni Netanyahu mula sa publiko na nagnanais ng mas mabilis at ligtas na resolusyon sa labanan. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga sundalo, ibinahagi ni Netanyahu ang mga ulat ng paniktik na nagsasabing mayroon pa ring humigit kumulang 12,000 rocket at missile ang Hezbollah sa kanilang arsenal. Ipinapakita nito na sa kabila ng matinding pambobomba nananatiling malaki ang kakayahan ng Hezbollah na gumanti at magdulot ng malaking pinsala sa mga lungsod at pamayanan sa loob ng bansa sa darating na araw. Ipinagmalaki rin ng punong ministro na napatay ng militar ng Israel ang may 9,000 militanteng Hezbollah sa Lebanon. Bagaman hindi siya nagbigay ng eksaktong timeline para sa bilang na ito, tila tinutukoy niya ang kabuuang bilang ng mga nasawi simula nang mag-umpisa ang labanan noong Marso 2. Ang pahayag na ito ay naglalayong ipadita sa publiko na nagtatagumpay ang kanilang operasyong militar sa labas. Sa kabilang banda, hindi naglalabas ang Hezbollah ng opisyal na bilang ng kanilang mga nasawing mandirigma. Gayunpaman, ayon sa ulat ng ahensyang Reuters noong Mayo 4, libo-libong miyembro ng Hezbollah ang pinaniniwala ang napatay na sa labanan. Ang kawalan ng opisyal na kumpirmasyon mula sa grupo ay bahagi pa rin ng kanilang estratehiya upang mapanatili ang moral ng kanilang mga taga-suporta sa gitna ng digmaan. Sa usaping diplomatiko, paulit-ulit na humihingi ang Iran ng tigil putukan sa Lebanon bilang bahagi ng kanilang negosasyon sa Estados Unidos upang wakasan ang digmaang nagsimula noong Pebrero. Ngunit ang Israel na hindi direktang kasali sa mga pag-uusap na iyon, ay mariing tumututol sa anumang mungkahi na iugnay ang labanan sa Lebanon sa mas malawak na digmaan laban sa kapangyarihan ng bansang Iran sa gitnang silangan. Sa ilalim ng matinding presyon mula sa Estados Unidos, sumang-ayon ang Israel sa isang kasunduan sa tigil putukan sa Hezbollah noong Hunyo 19, subalit patuloy pa rin ang karahasan sa rehiyon. Ang Hezbollah naman ay nagpahayag ng pagtutol sa mga negosasyon. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan upang ihatid sa inyo ang pinakabagong balita mula sa iba't ibang panig ng ating mundo ngayon.